Chotiko, ang kasama niya si Sister Jonalyn Walo. Nahin natin si Sister Chotiko. Sister Chotiko, anong pressure ang naranasan mo pagkatapos ng iyong bautismo? Nakaranas po ako ng pressure noon pagkatapos po ng bautismo. Noong hindi na po ako kinakausap ng magulang ko pagkatapos po ng bautismo. At sinabi rin po ni Papa noon na dapat ko na pong putulin yung makikipag-ugnayan ko po sa mga kapatid sa komunitasyon at huwag na rin pong dumalo pa. Nakaka-pressure din po kasi gusto rin po ni Papa noon na magkolehiyo po ako para makatulong po sa pamilya. Mahirap din pala. No? Kaya ano ang nakatulong sa iyo na patuloy na sumunod sa kabila ng pressure? Kahit kailan po, sa lahat ng mga nangyari na iyon, hindi po ako nagkalimang sama ng loob sa mga magulang ko. At mahal na mahal ko po sila. Alam ko na nagawa po nila yon dahil wala po silang alam. Kaya may tatlong bagay po na nakatulong sa akin na patuloy pa rin pong sumulong sa kabila po ng mga pressure na naranasan ko po. Una po, yung pagpapanatili at pag-iingat sa malapit na kaugnayan ko po sa Diyos na Jehovah. Tinulungan po ako ito ng lubos. At kapag nanghihinaan po yung loob ko, agad po akong nananalangin sa Diyos na Jehovah. At iba po nito, talagang nagsusuri ako ng teksto sa Biblia na kaayon po dun sa problema ko po. At pagiging regular din po sa ministeryo. Pangalawa po, yung sa kabila ng pagsalansa, patuloy pa rin po akong nakipag-ugnayan sa mga kapatid na meron pong makuhusay na halimbawa sa kongregasyon. Tinulungan po ako nito na maka-influensya sila sa akin na umabot po ng mga spiritual na tunguhin. Pangatlo po yung pagpasok ko po sa pioneering. Sa halip po na mag-focus ako sa mga problema ko po noon, nag-focus po ako sa spiritual na mga bagay, kaya naging masaya po ako. Tanungin naman natin si Sister Walo. Sister Walo, pagkatapos ng inyong bautismo, anong pressure naman ang naranasan mo? Pagkatapos ko ng bautismo ko, na-pressure ako nung kailangan ko pong mamili. Kasi kakagraduate ko lang po na ng high school at ang gusto ko po ay mag-focus sa paglilingkod kay Jehovah at umabot po ng tunguhin na bukas po sa akin. Pero hindi po yun ang gusto ng pamilyang kinalakihan ko. Kasi ang gusto po nila, mag-aral pa ako at magtrabaho abroad. Pero syempre, si Jehovah po yung pinili ko. Pinili ko po na manatili dito. At mula po noon, mas madalas na po ako na makalilig sa kanila na hindi magagandang salita. At kahit ano pong gawin ko, hindi na po kami magkasundo. Kaya nung pinaalis po nila ako, umalis din po ako kaagad. Yun, napakahirap pala ng pressure mo. Ano naman ang nakatulong sa iyo na patuloy na sumulong sa kabila mo? Nakatulong po sa akin yung spiritual na routine. Unang-una na po doon yung pananalangin, pagbabasa ng Biblia at pagbubulay-bulay. Kung saan napatibay po ako sa Marcos 12:30. Kasi pinaalala po sa akin nito na huwag makonsensya sa nangyari sa nakaraan. Kasi tama naman po yung ginawa ko. Kasi si Jehovah po yung inuna ko, higit kanino man. Balikan naman natin ulit si Sister Chotiko. Sister Chotiko, ano naman yung pagpapala na natanggap mo? Marami pong pagpapala. Totoo po sa akin yung binabalik sa awit Kabanata 27, talata Gs, kung saan bahagi at kabilang na po ako sa pamilya ng Diyos na Jehovah. At masaya rin po akong naglilingkod ngayon bilang isang regular pioneer. Talagang kitang-kita ko po rin yung pagpapala ng Diyos ni Jehovah sa kabila po ng mga pagsisikap ko ay yung nakakasama na po natin sa mga asembleya, konbensyon at mga memorial, si Mama at saka si Papa. Bible study na rin po si Mama ngayon, sa katunayan, kasama po natin sila ngayon. Kayo naman, Sister Puado, ano naman pagpapala na natanggap mo? Nagkaroon po ako ng mga magulang, kapatid at kaibigan sa loob din po ng organisasyon ni Jehovah. At higit po sa lahat, masaya at malaya na po ako ngayon naglilingkod kay Jehovah bilang regular pioneer. Maraming salamat sa inyong nakapagpapatibay na karas. Ngayon, pakisuyo mga kandidato sa bautismo na buksan ninyo ang inyong Biblia. Basahin natin ang 2 Pedro, Kabanatang 3,